Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Madaming pagkain na nakahanda sa lamesa nila. Halos ang iba ay dala ng mga magulang ni Sebastian. Namamanhikan pala ang mga ito. Wala siyang kibo. Ni hindi niya rin ginagalaw ang mga pagkain na nasa lamesa. Si Sebastian naman ay ganadong-ganado sa pagkain. Ito rin ang lagay ng pagkain sa plato niya na hindi rin naman niya ginagalaw. Hindi rin siya nakikisali sa pagpaplano ng kasal nila na isang simpleng garden wedding sa mismong mansyon ng mga Del Carmen. Hey, hindi mo ba nagugustuhan ang mga pagkain? Napapitlag pa siya na bigla siyang tanungin ni Sebastian. May pag-alala sa boses nito. Umiling lang naman siya. Anong gusto mong kainin? Tell me. Tatawag ako sa bahay para magpaluto kay Nanay Karing. Masuyo ang boses na wika nito. Para itong isang ulirang kasintahan kung umakto. Hinawi pa nito ang buhok niya at iniipit sa tainga niya. May pinagdilihan ka na ba? Matalim na tiningnan niya ito. Hindi ako buntis, Seb. Huwag kang mag-ilusyon. Mahinang bulong niya dito. Kahit na may kaunting kaba na umahon sa kanya. Hindi pa naman siya delayed dahil ngayong linggo pa lang naman dadating ang buwan ng dalaw niya at mahigpit niyang ipinapanalangin na sana hindi iyon pumalya. Natigilan ito at nag-isang guhit ang labi nito. Bahagya lang ding gumalaw ang panga nito. Paano kang nakakasiguradong that you are not pregnant? Malamig ang boses na bulong nito sa tainga niya. Tumama pa sa leeg niya ang mainit na hininga nito. Dagdag pa nito sabay halik sa leeg niya. Nakaramdam naman siya ng init sa ginawa nito. Mabilis na namula ang mukha niya. Napatingin siya sa mga kasama nila sa mesa. Nakita niya si Doña Marisa na masamang nakatingin sa kanya kaya napayuko siya. Siguro ay iniisip nito na inakit niya ang anak nito. Gaya rin ng mga bintang nito sa kanya noon pa man. Mababa na ang tingin nito sa kanya noon pa man. At pakiramdam niya ay mas lalo pang bumaba ang tingin nito sa kanya ngayon. Siniko niya si Sebastian para mapalayo sa kanya. Tinawanan lang siya nito at hindi naman lumayo sa kanya. Siya na ang nakaramdam ng hiya sa ginagawa nito. Dahil kung titingnan ay parang pinapapak na nito ang leeg niya sa harapan ng pamilya niya at nito. Stop it. Lumayo ka sa akin. Seb, please. Nakikiusap ng muling bulong niya dito. Okay. Umupo ito ng maayos. Kinuha nito ang kamay niya na nakapatong sa binti niya at dinala sa mga labi nito sa kamasuyong hinalikan. Hinayaan niya na lamang ito. Wala rin naman siya magagawa kahit tumanggi siya dito dahil alam niyang ipipilit ng lalaki ang anumang nanaisin nito. Pagkatapos ng hapunan ay sabay-sabay na umalis ang mga bisita nila. Bago umalis si Sebastian, ay bumulong pa ito sa kanya na susunduin daw siya nito kinabukasan para ihatid sa San Nicolas Elementary School kung saan siya nagtuturo. Tumango na lamang siya rito. Tinulungan niya ngayon ang lola niya sa pagliligpit ng lamesa. Ikaw ba Dana ay nagdadalang tao na? Napatingin siya sa lola niya na huminto sa ginagawa at matamang nakatingin sa kanya. Hindi niya matagalan ang titig nito, kaya nag-iwas siya dito ng tingin. Hindi ko pa po alam la, sagot naman niya rito. Bumuntong hininga ang lola niya at tinuloy ang ginagawa. Bueno, nandiyan na yan. Mukha namang mahal na mahal ka na Sebastian. Kilala ko ang bata na yon. Mabait at hindi kagaya ng pinsan niya na dati mong nobyo.
Napaangat siya ng tingin dito. Hindi niya alam na ganun pala ang tingin nito kay Jonathan at Sebastian. Tahimik at mabait ang nobyo niya. Halos 2 taon na niyang kasintahan si Jonathan, pero ni minsan ay hindi ito nagpakita ng kagaspangan ng ugali. Maalalahanin ito at maalaga sa kanya. Pinsan ito ni Sebastian sa ama. Nakilala niya ito dahil na rin kay Sebastian. Agad silang nagkapalagay ng loob. Kaya naman ligaw ito. Makalipas ng 6 na buwan ay sinagot na niya ito. Nirespeto at ginalang ng kasintahan niya ang kanyang pagkababae. Hindi katulad ni Sebastian. Hindi na siya sumagot sa sinabi ng lola niya dahil baka masabi niya pa dito ang ginawang pambababoy ni Sebastian sa kanya. Mahal niya ang lola niya. Ito na ang tumatayong ina nilang magkakapatid nang mamatay ang kanyang ina. Masasaktan ito, kaya mas mabuting ilihim na lang niya ang katotohanan. Sa totoo lang, ayaw niya magpakasal pero pag hindi na niya ginawa iyon, ay baka totohanin ni Sebastian ang banta nito na ipapakulong ang tatay niya. Isa pa rin sa iniisip niya ay ang kanyang kasintahan. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito na ikakasal na siya sa pinsan nito. Hindi pa ito tumatawag o nagte-text man lang sa kanya. Gusto niya magtampo dito. Pero siguro, mas okay na yung wala ito. Hindi niya pa rin kayang pakiharapan ito hanggang sa ngayon. Ikaw na magtuloy nito. Ako'y inaatake na naman ng rayoma. Untag sa kanya ng lola niya. Ngumiti lamang siya dito at marahang tumango. Sinundan niya lang ng tingin ang abuela na papalabas ng komedor. Anak, tawag sa kanya ng tatay niya nang pumasok ito sa kusina. Bakit ho? Ikaw ba ay hindi napipilitan sa kasal ninyo ni Sebastian? Pansin ko kasi kanina parang hindi ka naman interesado sa pagpaplano ng kasal ninyo. Sa susunod na linggo na iyon, anak. Kung ikaw naman ay napipilitan lang, magsabi ka lang kay tatay. Ang tatay ang gagawa ng paraan para sa'yo. Nangilid ang luha niya sa sinabi nito. Lumapit siya dito at yumakap. Pagod lang ho ako, tay. Kaya wala po ako sa mood kanina. Saka si Sebastian na ho ang bahala sa lahat. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib ng ama. Ayaw niya makita nito ang lungkot sa mga mata niya. Kung pwede ko lang aminin ang lahat, tay. Ayaw ko talagang pakasal sa taong bumaboy sa akin. Pero hindi ko kayang unahin ang sarili kong kapakanan. Kapalit ng sayo, tay. Mahal na mahal niya ang itay niya. Saksi siya sa mga sakripisyo nito para sa kanilang magkapatid. Mas inuuna nito ang mga pangangailangan nila kaysa sa pansarili nitong pangangailangan. At napakaliit na bagay ang gagawin niyang sakripisyong pagpapakasal kay Sebastian kumpara sa nagawa nito. Siguro man nagawa ng tatay niya na magnakaw sa kumpanya pero hindi nabawasan noon ang pagmamahal at respeto niya dito. Alam mo, anak, malungkot ang tatay kasi mag-aasawa ka na. Sabi nito na nahalata ang pagpipigil na maiyak. Bakit naman ho? Malambing na wika niya dito. Hindi pa kasi handa ang tatay na ang munting prinsesa niya ay magiging reyna na ng iba. Bahagya itong natawa. Natawa na rin siya sa biro ng ama pero nakaramdam din siya ng lungkot. Hindi rin kasi siya handa na mag-asawa at bumukod sa kanyang pamilya. Pero masaya din naman ako dahil alam kong hindi ka pababayaan ni Sebastian. Alam ko na hindi ka niya sasaktan. Natigilan siya sa sinabi nito. Kung alam mo lang, tay. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para hindi masabi ang nais sabihin ng kanyang isip. Ganyan din ang sinabi ng lola. Paano ninyo naman nasabi na hindi ako sasaktan ni Sebastian, tay? Dahil siya, hindi iyon kayang paniwalaan. Iginiya siya ng ama paupo. Dahil mabuting bata iyon. At noon pa man,
Alam kong may pagtingin na sa'yo ang batang iyon. Dangan nga lang at si Jonathan ang naging kasintahan mo. Hindi siya nakaimik. Posible kaya na may gusto sa kanya ang kababata kaya nito nagawa ang bagay na iyon para mapilitan siyang ipakasal dito. Hindi niya rin kasi alam kung bakit nito iyon ginawa sa kanya. Maliban na lang sa gusto siya nitong pakasalan. Maaari kaya na dahil sa gusto siya nito. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Bakit parang may saya na umahon sa dibdib niya? Bumilis ang tibok ng puso niya sa kaalamang may gusto sa kanya si Sebastian. Kinabukasan nga ay naabutan niya si Sebastian na nasa sala nila at nagkakape. Agad itong tumayo na makita siyang lumabas ng kwarto niya. Nakasuot ito ng ripped jeans na itim at itim din na v-neck t-shirt. Nakaputing rubber shoes naman ito. Simple, pero hindi niya maiwasang humanga sa binata. Guwapo ito at hindi lingid sa kanya na napakaraming halos maghubad sa harapan ng binata para lang mapansin niyon. Guwapo din naman si Jonathan pero yung tipong pang boy next door ang datingan, nakabaliktaran naman kay Sebastian. Sebastian was ruggedly handsome. Hindi na nito kailangan manutok ng kutsilyo para mang-hold up. Kusa mo nang ibibigay dito ang lahat-lahat na mayroon ka. Good morning, Han. Nakangiting bati nito. Lumabas ang mapuputi nitong ngipin. Bagong ahit ito kaya maaliwalas ang mukha. Good morning din. Kiming bati niya dito. Lalong lumapad ang ngiti nito. Dinalhan kita ng kakainin mo ngayong umaga. Nandun na sa kusina at nakahain na. Tumango lang siya at nauna nang pumunta sa kusina. Nakita niya doon ang kapatid na si Danny at kumakain na. Hey! Sa atin mo yung brownies. Yung pancake na lang yung sayo. Sabi ni Sebastian na nasa likuran na niya. Oops, sorry. Nakangiting sabi naman ni Danny. Nakasuot na ito ng uniform nito. Third year college na ito. Ipinaghila siya ng bangko ni Sebastian sa katumabi sa kanya. Ang tatay at si Lola? Tanong niya sa kapatid. Maagang pumasok ang tatay. Ang lola naman nagpunta sa Rosales at may dadaluhan daw na kasalan doon. Paliwanag ng kapatid niya habang tuloy pa rin sa masaganang pagkain. Han, tikman mo ito. Nagulat pa siya nang nakaumang na ang kamay ni Sebastian na may hawak na brownies sa kamay. Namula ang mukha niya at napilitang isubo ang brownies. Masarap? Nakangiting tanong nito. Tumango siya at hindi na umimik. Nagsandok na siya ng sinangag at bacon na siguro ay dala ni Sebastian. Mayroong hotdog, bacon at itlog sa lamesa, pati na rin pancake at brownies. Hindi naman sila nag-aalmusal ng ganito. Sapat na sa kanila ang daing na binabad ng lola niya at sinangag. Wala bang daing? Tanong niya sa kapatid. Bakit, Han? Naglilihi ka ba sa daing? Sabay silang napalingon magkapatid dito. Buntis ka, te? Hindi. Oo. Sabay silang sumagot ni Sebastian. Tiningnan niya ito na masama. Tinaasan lang siya nito ng kilay. Padabog na binitawan niya ang kubyertos at tumayo na. Nawala na ako ng gana. Tumalikod na siya at kinuha ang mga gamit niya sa lumabas ng bahay. Hinabol siya ni Sebastian at pinigilan si Siko. Hindi ka pa kumakain. Wika nito. Nawala na ako ng gana. Bakit? Dahil ba sa sinabi kong buntis ka? Ano bang problema doon? Ikakasal na naman tayo. Nagpagting ang tenga niya sa sinabi nito. Ayokong mabuntis. Ayokong magkaanak. At lalong ayokong magpakasal sa'yo. Asik niya dito. Hindi niya rin mapigilan ang mga luha na bumabagsak sa mga mata niya. Humigpit ang hawak nito sa braso niya. Nakita niya ang galit sa mga mata nito. At kanino mo gustong magkaanak at magpakasal? Kay Jonathan? Tumawa ito na nakakaloko. Magpasalamat ka na lang dahil sa akin ka magpapakasal at hindi sa tarantado kong pinsan. Makahulugang sabi nito. Ano ang ibig mong sabihin?
Nilabanan niya ang takot na kanyang nararamdaman sa galit na nakabadha sa mukha nito. Kung balak mong siraan si Jonathan sa akin, sorry, pero hinding-hindi ka magtatagumpay. Natigilan ito. Lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanya hanggang sa bumitaw na ito at namulsa na lang. Naging blanko ang ekspresyon nito. I know, kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Para sa sarili nito sinasabi iyon at hindi sa kanya. Bumuntong hininga ito. Balungkot ang mukha nito at nagyuko ng ulo. Pero kahit anong paniwalaan mo, sa akin ka pa rin magpapakasal. Akin ka lang, Dana. Hindi niya mabasa ang ekspresyon na dumaan sa mga mata nito bago mag-iwas ng tingin sa kanya. Ihahatid na kita, halika na. Sinundan na lamang niya ito ng tingin nang lumakad ito papunta sa kotse nito na nakaparada sa bakuran nila. Pinahid niya muna ang luha saka sumunod sa pinata. Wala silang kibuan hanggang sa makarating sila sa eskwelahan. Lalabas na sana siya nang pigilan siya nito. Nilingon niya ito. Nakita niya ang isang thermal bag na inabot nito sa kanya. Baon mo, sabi nito na hindi nakatingin sa kanya. Hindi na. May napibili naman sa kantin. Malamig na tanggi niya dito. Please, Dana. Gumising ako ng 3:30 para lang gawin ito. So please, kunin mo na. Anito na nagsusumamo ang mga mata. Para namang may humaplo sa puso niya sa sinabi nito. Hindi ito sanay na gumising na maaga pero ginawa nito para lang igawasan ng baon. Bumuntong hininga siya sa kainabot ang thermal bag. Ngumiti ito at kinintalan siya ng halik sa pisngi. Thank you. Susunduin kita mamaya. Malambing na sabi nito. Tumango na lang siya sa kalumabas na ng sasakyan. Dana, sabay tayo mag-lunch. Tanong ni Veron na nakasungaw sa pintuan ng classroom niya. May baon ako. Ikaw, may baon ka ba? Napatingin siya sa thermal bag na nakapatong sa desk niya. Oo, meron. Dito na tayo kumain, mainit sa kantin. Nakangiting sabi nito. Tumango na lang siya at niligpit ang mga lesson plan niya para magkaroon ng espasyo sa pagkain nila. Hinila naman ni Veron ang isang upuan malapit sa mesa niya. Binuksan niya ang thermal bag. May note na nakalagay sa loob nun. Maligayang tanghalihan. Ubusin mo to ha. Ginawa ko ito para sa'yo. Sebastian. Nakagat niya ang pang-ibabang labi para pigilan ang ngiti na gustong kumawala. Uy, ano yan? Akmang aagawin ni Veron ang notes ni Sebastian pero mabilis niya itong naiiwas at ibinulsa. Wala, matipid na sabi niya. Kanino galing yon? Kay Papa Jonathan? Kinikilig na sabi nito. Hindi siya umimik. Hindi pa alam nito na hindi pa nagpaparamdam sa kanya ang kasintahan. Hindi rin ito alam ang panggagahasa na nangyari sa kanya at ang nalalapit na kasal nila ni Sebastian. May 2 Tupperware sa loob ng thermal bag. Binuksan niya yung mas maliit. Mayroon corn kernel doon na may green peas at carrots. At lalo siyang ginutom sa amoy nun. Ang isa naman ay may kanin na hugis puso at chicken strip with glazed honey. Ang sarap naman niyang baon mo. Pori ni Veron na takam na nakatingin sa pagkain niya. Gusto mo? Alok niya dito. Para naman itong maamong tuta na tumango-tango. Kuha ka. Kumuha nga ito at eksaheradong pumikit ng tinikman ang chicken strip. Ang sarap naman, kinikilig na sabi nito. Kumuha din siya at tumikim. Masarap nga. Magaling talaga magluto sa Sebastian. Naalala niya pa noon na badala siya nitong ipagluto kapag nagpaplano silang magpiknik. Hilig nito ang pagluluto. Sabi nito noon na gusto nitong maging chef pero hindi ito hinayaan ng daddy nito. Napilitan itong kumuha ng business administration at nagmasteral sa US. Nang makaalis ito, ay noon naman nanligaw sa kanya si Jonathan. Last year lang ito umuwi galing sa pagmamasteral nito. Nagulat pa ito
nang malaman na sila na ng pinsan nito. Simula noon ay parang naging iba na ito sa kanya. Kung sino-sino na ang babaeng napapabalitang karelasyon nito. Nagbago na ito simula nang umuwi galing US. Pero hindi niya akalain na makakagawa ito ng masama sa kanya. Kahit pa napansin niya na noon pa man ay may nagbago na dito.